position Ako si at Dr. Luis Gatmaitan. Ako po ang chairperson ng National Council for Children's Television. Dito sa PIA Presscon, ang gusto na tinampok ang National Council for Children's Television at dito ay pinresent namin lahat ng mga programang ginagawa namin at ang aming mga mandato para magpatatag ang isang child-friendly media environment. Kasi gusto natin na sana mas maraming palabas na pambata or makabata or child-friendly na meron sa mga telebisyon natin. Lahat naman yun ay para makalikha tayo ng isang makabatang mundo. No? So, tulong-tulong po tayo sa panawagang ito. paalala po sa mga parents at sa mga kabataan. Paalala ko sa mga parents, gabayan po natin yung mga anak natin sa panunood. Kung tayo din i-equip muna natin yung mga sarili natin para ng mga media literacy concepts. Para pag tinanong tayo ng mga anak natin, alam natin yung tama, magandang isagot sa kanila. And kung kaya rin natin, maganda manood tayo katabi ng mga anak natin. Hindi lang bonding time yon, kung hindi isang time din na teaching time din. Parang teaching moment na kung may tanong yung bata, ito tayo agad to address it. Magandang umaga po sa lahat at welcome sa Philippine Information Agency Press Conference. Ngayong araw na ito ay makakasama natin ang National Council for Children's Television. Ating tatalakayin ngayong umaga ang mandate, key programs, and accomplishments ng NCCT. Para formal na simula ng ating programa ngayong araw, ating tatawagin ng ating panauhin para sa kanyang opening statement na susundan naman ng mensahe at diskusyon. Ang ating panauhin ngayon ay si NCCT Chairperson Dr. Luis Gatmaitan, na kasama ni NCCT Project Development Officer 4, Judy Galleta. Isang makabatang umaga sa ating lahat. Isang malaking karangalan para sa National Council for Children's Television na ibahagi ang aming mga ginagawa para gawing child-friendly ang ating media environment. Ang NCCT po, ang National Council for Children's Television, ay na-create na under Republic Act 8370 o ang tinatawag nating Children's Television Act of 1997. Originally, under po kami sa Office of the President, pero noong 2003, under sa administration ni then President Gloria Macapagal Arroyo, nalipat kami sa administrative supervision ng Department of Education. This placed our mission in the right home. Our mandate is simple but vital: to champion television programs that are truly fit or appropriate for children and to ensure that all broadcast policies protecting our young viewers are followed. So para po talaga tayo sa isang makabatang palabas sa TV. Although sa ngayon parang nakikita natin kakaunti yung mga palabas na talagang makabata, pero pinipilit nating makagawa ng mga paraan para gawin nating child-friendly ang ating media environment. Our mission at the NCCT translates into 5 key areas of action. First, we set the standards through research and crafting policies for children's media. Policy-making body po ang NCCT, and so yung mga ginagawa po naming mga polisiya ay dapat ginagabayan kami ng research. Kaya marami kaming research na kinoconduct para yung gagawin naming policy ay swak talaga, sakto doon sa kinakailangan para sa ating media environment. Pangalawa, we act as guardians on the airwaves. Parang minomonitor po namin, we monitor what is shown during children's viewing hours. At ang children viewing hours po sa aming jurisdiction namin ay 8 to 11 a.m. sa umaga at 2 to 5 p.m. sa hapon. Okay? Third and fourth, our work is not just about oversight. It's about building a better landscape. We actively promote and fund the creation of high-quality new content. We do this by administering our National Endowment Fund. Meron po kaming tinatawag na NEFC-TV or National Endowment Fund for Children's Television, which provides grants to producers. At gusto sana namin maraming independent producers ang matulungan ng grant na ito, and by advising Congress on measures to incentivize more of this vital work. And finally, we believe in empowerment through education. That's why our fifth function is to promote media literacy, working to integrate these essential skills into both our schools and our communities. Well, a major step
forward came in 2019 with the launch of our child-friendly content standards, or we call it CFCS, no? Itong CFCS po is a set of standards that put clear rules in place, reinforcing the mandate for broadcasters to dedicate 15% of their daily airtime to quality children's programming. We developed these child-friendly content standards with key partners, no? Kasama na po yung PIA, no? At ang iba pang mga ang MTRCB, ang KBP, Kapisanan ng Broadcasters, also yung NCCA, PANA, Philippine Association of National Advertisers, the Council for the Welfare of Children, and NTC, National Telecommunications Commission. So, kaya nakalikha tayo ng child-friendly content standards. In 2024, we launched our roadmap, the Comprehensive Media Program for Children. Ito pong CMPC, or the Comprehensive Media Program for Children, guides our core work and unifies initiatives and partners across sectors to advance our mission for children's media. So, looking ahead, our path is clear, no? In 2025, we initiated the development of the Television Violence Rating Code, or the TVVRC, no? Itong Television or TV Violence Rating Code is a direct response to the evolving media landscape and a critical step in protecting children from harmful content online and on air. This year, our focus will be on local action and national collaboration. We will bring our comprehensive media program for children to communities. We want to ensure that the TVVRC, or that the Violence Rating Code, is properly implemented. And we would like to convene the first national conference on children and media. This conference will unite all stakeholders to build a truly safe, educational, and child-friendly media environment across the Philippines. Our work is guided by vital research, no? Kaya talagang sabi ko na sa inyo kanina, yung pananaliksik ay napakahalaga sa amin para gabayan kami sa policy making. Studies confirm that from 2015 to 2021, Filipino children shifted heavily to mobile and internet use. Di ba, hindi na masyadong nanonood ng television. Nakikita sila more sa mga bata nanonood sa YouTube, sa Netflix, sa mga ganitong platform, no? Often facing unsupervised exposure to harmful content. These findings, central to our 2024 National Forum, are the foundation for policies, including a legislative proposal to strengthen our mandate, aimed at empowering and protecting young media consumers today. This year, we will complete a pivotal study on television's relevance, no? How relevant is TV today? Madalas po kami tinatanong, gaano ba ka-relevant ang TV sa panahon na mga bata ay nanonood na palagi sa nasa social media, mga nasa YouTube, no? So, may pivotal study kami on TV's relevance today and establish our official NCCT research agenda. This will guide follow-up studies and policy recommendations, culminating in another national research forum to share insights and shape the future of children's media. Now, a key part of our role is to ensure broadcasters dedicate at least 15% of their daily airtime to child-friendly content. Ano po yun? Batas na po ito, no? Kung dati advocacy namin na sana i-devote ng bawat broadcast network ang 15% of their programming to child-friendly shows, ngayon po ay batas na. Noong 2020, nagsimula kami ng 5% implementation, at least 5% ng mga daily airtime nila sana ay child-friendly. Noong 2021, naging 10%. Noong 2022, 15%. At ngayon nga ay full ng implementation. And so, from 2022 to 2024, the broadcast industry's average compliance was strong at nearly 39%. So maganda yung performance, no? So, to achieve this, we consistently monitored over half of all operational networks, surpassing our targets, and validated dozens of programs each month for quality and safety. Now, under pa rin sa media monitoring function namin, we hold a regular dialogue with content creators, or DCC, no? So, to ensure all broadcasters and creators understand the child-friendly content standards, we have been actively holding dialogues with them, no?
These sessions are a direct platform to discuss the importance of their role and to promote full compliance with our standards. So far, nakakonduct na kami ng 19 dialogues and naka-engage na kami ng more than 500 TV producers, writers, directors, and media educators. Under pa rin sa media monitoring naming function, kami po yung agency na kasama nag-hold ng National Children's Broadcasting Day or the NCBD, kung saan ino-honor namin yung mga broadcasters who excel in creating quality, child-friendly programs, and we recognize them at a national awards event. This celebration also marks the National Children's Broadcasting Day every second Sunday of December. Okay. Sana pag second Sunday of December, kasama namin kayo nagsa-celebrate nitong NCBD at marami rin kami mga nakahandang activities yung na pwede nyo mapanood sa aming Facebook page. No? In 2025, NCCT expanded its efforts by involving the public, including students and parents, as content validators. This year, we will empower networks in self-regulation, begin orienting the TV Violence Rating Code, or the TVVRC, and deepen the public engagement in safeguarding our children's media. Sabi nga nila, di ba, it takes a village to raise a child. No? So, hindi po pwedeng NCCT lang yung, pwedeng kami nag-spearhead, pero we need your cooperation. Families, mga parents, no? Communities, para magtulong-tulong tayo maging child-friendly ang media environment. Now, under media education na mandate namin, no? We conduct media literacy trainings for children, for families and teachers. These trainings are designed to build critical thinking skills, no, and support children's overall development. This approach ensures those closest to children are equipped to help shape responsible media habits. So, syempre, no, dito sa media education, tinarget po namin yung bata, yung mga parents or the guardians, and the teachers. Ano-ano ba yung mga program namin na yon? Una-una po, yung Telebibo, no? Ang Telebibo is a media literacy training workshop for children, no? So over the years, we have trained nearly 1,600 children in media literacy, no? Thanks to strong partnerships with NGOs and private groups. A highlight of this work is our program itong tinatawag naming Telebibo, no? A special workshop that empowers children to think critically about media, helping them become smarter viewers and creators. Nakakatuwa pag nakita niyo yung mga bata na nagdi-discuss yung mga nakita nilang patalastas, yung mga palabas sa TV, no? And may impress kayo kung paanong itong mga impressionable minds ng mga bata natin ay paano nahuhubog ng napapanood nila. So hindi rin namin kinalimutan ng mga parents, so we have the training naman for parents. We call it kasama pa or katuwang sa mapanuring panunood. No? Binibiro namin minsan kasama sina mama at papa sa mapanuring panunood. No? So, dito naman, so far, nakatrain na kami ng 2,900 parents, guardians, and social workers through kasama pa o katuwang sa mapanuring panunood. So, in partnership with key government and private agencies, the workshop equipped families with tools. Ano mga tools ito? Halimbawa, yung pag-create ng isang family media plan. Minsan kasi very individual, very personal and individualized yung paggawa ng isang family media plan. Depende sa pamilyang kinabibilangan mo, no? So, to guide their children towards safer, smarter media use at home. Okay, bukod dun sa mga bata, sa mga magulang, no? Meron din kaming training for teachers. We call it UUMT, Understanding and Utilizing Media in Teaching. No? Ito naman ay Media Literacy Training Workshop for Basic Educators. Kasi alam naman natin yung impact ng mga teachers, matindi, everyday kasama nila yun sa school. At ito mga teachers ang pwedeng magpasimula rin ng mga discussion tungkol sa mga napanood nilang mga palabas sa TV, whether noontime show ba to, o mga teleserye, o news, or patalastas, no? So we have trained about 3,500 teachers from both public and private schools through our workshop na UUMT. In partnership with various educational institutions, this program equipped educators with practical strategies to weave media literacy into their classrooms, helping students think critically and engage with media responsibly
across all subjects. Kumbaga parang nai-integrate na rin ng mga teachers yung mga media literacy concepts as they discuss yung mga subjects nila sa English, sa science, araling panglipunan, sa MAPE, or kung anumang subject areas. No? Yun ang gusto natin, yung may integration na kahit hindi mo talakayang nag-iisa yung media literacy, nai-integrate ito sa iba-ibang subject areas. And then, under din sa media education, meron din kami, nagjo-join din po kami ng Global Celebration of Media and Information Literacy Week with UNESCO annually, taon-taon. As part of this, we run national events like the MIL Quiz Bee and a contest for outstanding MIL lesson plans. Okay. These competitions drive excellence and inspire innovation, empowering Filipinos with the skills to navigate today's media world wisely. Okay, in 2025, last year, no, NCCT, o sa mga itong year din na to, we will launch a media and information literacy framework to guide our trainings for children, teachers, and parents. We will also expand partnerships with local governments to reach more communities. And then this year, we will also activate this framework by training educators, creating digital tools, and developing a national teaching guide, all to help families and schools build media wisdom across the Philippines. Tulong-tulong po tayong lahat ito para ma-achieve, no? Now, under our mandate na grants administration, gusto ko lang banggitin sa inyo na that the council, the agency, has funded 10 impactful series for children. Alam naman natin, kakaunti na napapanood na palabas sa TV. And so, kasama din po sa aming mandate yung production ng mga children's shows o child-friendly shows. Ang una po naming attempt dito ay noong 2012. We came up with Uyayi. Series po ito, parang 13 episodes na pinalabas sa napakaraming iba-ibang channels. No? In recent cycles, we have supported diverse shows like Miriam's Online World, which teaches digital safety, and Okay Ako, which focuses on mental health, all produced with partners like UP Los Baños and GMA Network. Ayan po, nakikita nyo pa yung mga ibang shows namin, Lakbay Isip, by Tanghalang Pilipino, Tropa Pips, Tanghalang Pilipino din to, Manglalakbay, Knowledge Channel, meron kaming mga partnership with them, mga Awit ni Pina, animation to, yung mga folk songs natin, Wellness Kada, andyan yung mga parang pang-teenagers, no? Tungkol sa mental health, ganyan. And marami pa pong iba. And hopefully marami pa tayong ma-produce. In 2025, we funded 4 new series on the theme Karakter, Katarungan, at Kaalaman sa Buhay. KKK. Yan. Karakter, Karunungan, at Kaalaman sa Buhay with Knowledge Channel, Love Life Project, GMA, and Pro Productions. We also launched the NEFC TV Caravan to bring these shows directly to communities and campuses sa mga schools. No? This year, we will update our grant guidelines to welcome more creators, no, na makaproduce pa ng mga palabas na pambata, and run another caravan tour. Okay? And then, under po dun sa aming mandate na promotion of content development, meron kaming ito yung isang magandang program ng NCCT, the DocuBata, or a documentary making contest, no? A video documentary contest open to children, to high school students, at meron din po kaming college students and professional na level, no? So, to boost quality children's content, we sustain DocuBata, no? A video documentary contest that engages young creators. The program has already trained over 21,000 children and professionals, resulting in more than 700 child-friendly documentaries. Dami na, no? Including 70 broadcast-ready films, enriching the media landscape for Filipino youth. And hopeful kami na someday ma-integrate ito ng DepEd sa kanilang pagtuturo, no? Kasi masarap namang manood din ng TV nang hindi mo nare-realize meron ka na palang napupulot pero nanonood ka lang. Akala mo fun and entertainment, but meron kang inuuwi. Now, to ensure top quality training, NCCT partners with GMA News award-winning eyewitness team. Yung mga gumagawa talaga ng mga documentaries, no, to mentor young filmmakers. We also collaborate with Film Development Council's Juan Flix platform
to showcase and promote more child-friendly content nationwide. Yan. May mga masterclass po kami na ginagawa. Yan. Kasama sa mga naging speaker na in the past, sina Cara David, no? Sina Howie Severino, sina Malu Manghas, at marami pang mahuhusay and credible na mga journalists from GMA. Under promotion of content development pa din, the NCCT partners with key broadcasters including Light TV, CLTV 36 dito sa Central Luzon to, IBC 13, Knowledge Channel, and GMA Network to ensure quality, child-friendly programs air during children's viewing hours. And this collaboration protects young viewers from harmful content and promotes positive learning and values. In 2025, NCCT co-produced new content and hosted the 9th Docubata Contest. And ang naging theme natin noon ay SDGs, yun pong mga nasa Sustainable Development Goals. Nag-identify yung mga documentaries natin ng isang SDG na i-discuss nila. So napaka-varied at saka ang ganda po ng mga na-produce nila. No? This year, we aim to expand documentary production, support more creators, boost broadcasting, and promote Filipino child-friendly content across ASEAN. And that concludes our presentation. Muli po, mula sa National Council for Children's Television, isang makabatang araw po sa ating lahat. Maraming salamat po. Maraming salamat po.